Okay, today our topic will be walk in His path. Do you remember that? If you are following our Facebook account, please, no, uh, put some encouraging words, no, especially dun po sa mga video natin. Nakikita niyo po yan, yung mga nuggets. We thank God for our MediaCom team. Palakpakan po natin sila. Even though they are so busy, they take time no na improve po yung ating Facebook account because this is isa po ito sa mga instrumentong ginagamit ng Panginoon to reach out those people na hindi natin kayang i-reach out. And you will be amazed because there are reports coming from them na nagsasabi na nanonood daw po sila. May isang kapatid na nagsabi na yung kaibigan niya from abroad, they've seen this update po ng ating simbahan about the teaching of God. And let's use this as a tool to reach out. At invite po natin sila, especially during our midweek service and even our Sunday service. Amen. Because this is the only thing na meron silang time na mapanood po ito. Even kahit hindi sa live, but nire-retain po kasi ito ni Facebook and you can share it to your friends, to your family, here and abroad. Amen. So today, we will continue to learn from Jesus. We will continue to learn from His Word. And last week, sinare po sa atin ni Pastor Henry about the things concerning our walking, our real identity, our real connection to a one true God, and that is Jesus. It was made manifest by God through His Son Jesus. Kaya nga, let's walk together with Jesus. Let's learn together on what Jesus is teaching to us this morning. Actually, kanina, when Pastor Joyce shared these things to us, sinabi niya gano'n, parang, kasi yung verse dun sa Luke, it is Luke, tama ba Joyce? Ano si Joyce? Luke, can we go there bago ko pumunta doon sa tuturo ko? Walk in His path po kasi tayo. Sabi po gano'n. So, in-imagine ko kanina when I was sitting there. Ang sabi po doon, chain magic. Ayan. Many people will come. No, Luke chapter 12. Wala ba? Mark? Tulungan niyo po ako. Mark 12. Then he, that is Jesus, sat down near the offering box. So I'm imagining it, nandito kanina yung offering box, offering basket. Sabi pong gano'n, Jesus is sitting near. So I'm just imagining Jesus is here, sitting. Palagay na natin yan. Kita pa ba ako? Ay. So ito yung box. So Jesus sitting. So buti na lang yung mga bata lumalapit, So mas maganda kung siguro next time kayo pumunta dito. And imagine that Jesus is sitting and watching you. Giving your offering or your tithes. So it's not about the content of this envelope, but it's about how you approach Jesus with a thanksgiving heart. Na yung pusong punong-puno ng pasasalamat. Kaya sabi pong gano'n, many watching all the people, so marami, pag sinabing people, marami, dropping in their coins. So, on that scenario, coins. So, ito ngayon, puro papel, so hindi natin maririnig. Pero, during that time, coins. And sabi pong gano'n, yung mga mayayaman, marami silang binibigay. So, maaaring nasa supot. And here comes a woman, a widow, na binigay niya yung 2 copper. So, yun na lang yung meron siya. Pero dahil mahal niya ang Diyos, binigay niya kay Lord. Knowing that, ang bagay na yon ay nagmula, ay kaloob sa kanya ng Diyos. At ang sabi ni Jesus, this is a good thing na about who God is sa ating pong buhay. Kasi,
It's only Jesus who knows how much you put in this basket. Right? Pero mamaya malalaman po nung magka-count kasi account po natin yan. Ang sabi po doon sa binasa natin, God loves a cheerful giver. So, Jesus is looking on your heart, not on the amount that you're giving. Amen? Sabi nga gano'n, 2 copper doon sa lady. So, tinignan ko kay AI, magkano ba yung copper during that time? So, during that time, it's a very small amount. It cannot even match doon sa mga nagbigay ng mga rich people. Very, very large sum pa nga doon. So, ibig sabihin marami. Pero alam ng Diyos, yung mga binigay ng mga rich people, ay yun yung sobra lang. Na parang sabi, sobra lang doon sa meron sila. Pero itong old widow, yun na lang ang meron siya, binigay niya pa kay Lord. So, ang lesson doon, alam ng Lord yung content ng heart natin. No? So, it's about the heart. And it's about how you respect your God who have blessed you so much. And sabi ko nga, magkano ba yung coin na yun? Ang copper na yun? So, during that time, wala palang halaga. Pero alam niyo kung ano halaga ng copper ngayon? Tinignan ko kay AI. Magkano yung halaga ng copper ngayon? Yung binigay during that time. Pag pinagpalit mo pala ngayon, nasa 35,000 pesos. So, laki na pala, no? So, ibig sabihin, yung small amount na yun, it has a bigger meaning in the heart of God. Na it's not about yung amount during that day, but it's the amount that you have planted na today, yung copper coin na yun, 35,000 na pala. So which means, yung seed na tinanim mo sa Lord, sa panahon natin ngayon, it will grow and it will bear much fruit and it is something that is so valuable in our time. So yung seed na tinanim sa iyo, yung word of God na natanim sa iyo, for the last 13 years, going 14 years na po tayo sa ating Panginoon. Tumutubo na po ngayon yan, nagbubunga na. Marami na sa atin ang lumalago sa pananampalataya. Marami na ngayon sa atin ang lumalago sa panalangin. Marami na rin sa atin ngayon lumalago sa mga salita ng Diyos na napapakinggan natin. And I believe this year will be so many good things that God wants to accomplish sa ating po. Amen. Kaya nga, let us go up to the mountain of the Lord. Di ba? Kasi for there the Lord commands His blessing and life forevermore. For there the Lord will teach us of His ways and walk on His path. So today, this morning, I will be sharing to you a very practical teaching na minsan, nakakaligtaan natin, ito pala yung mga basic things bilang mga Kristiyano na dapat nating nilalakaran. No, hindi lamang tayo very spiritual in so many things, but also let's apply those spiritual blessings that we receive from God, the joy, the love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Be transformed into a practical way on how we share, on how we walk on His path. Amen? Ready na kayo? Ready. So kung nakinig kayo, sino nakinig dito last Wednesday? Taas ang kamay. Thank you, Ethel. Pwede ka na lumabas kasi ituturo ko yung tinuro ko nung Wednesday. So, praise be to God, hindi kayo nakinig, makinig kayo ngayon. Kala nyo, ha? Pero kung nakinig kayo last Wednesday, you are free to go because I will be teaching what I have teach last Wednesday. So, wala nakinig. So, Ethel, recitation tayong dalawa, ha? Nakinig ka last Wednesday, Okay, Proverbs chapter 4, beginning from verse 20-27. Sabi po nung nagsulat ng Psalm, and that is David, Bless the Lord, all my soul, and all that is within me, I will bless your holy name. Amen. So, kinuman niya yung kanyang kaluluwa. Sabi ni David, kasi kaya niya inawi ito, kasi pagod na po siya. Gera siya ng gera. No, ang dami niya nang napatay. Kasi sa lahat ng hari, nung panahon po ng mga Israelita, ang pinakamagandugong kamay ay ang kamay po ni David. Kasi David killed
tens of thousands. No? Kaya-kaya niya pong pumatay ng mga 10,000. Imagine that. No, in a war, hand-to-hand war, David can kill 10,000. So which means it's not about his strength, but it's about how God protect him and how God lead him during the war. And those war are talaga namang war, no, face to face. Ikaw, ano bang war mo ngayon ang meron ka? Anong klaseng war ang meron ka? Wala kang pera? May sakit ka? Masama loob mo? Kasi yun ngayon ang mga war natin, naman. Problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa asawa, problema sa church, problema sa pastor ko, problema ng pastor sa kanya. Those are our wars. Pero David knows the secret, and this is how he deal. He deal with his war. No? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. I will bless His name. Kasi lagi siyang pagod, lagi siyang nakikita niya na kahit na ano pa yung gawin niya sa Israelita, marami pa rin kumakaaway sa kanya. And this is our battle even today. No, kahit gumagawa ka ng maganda, mabuti, marami pa rin umaaway sa iyo. Marami pa rin ang ayaw sa iyo. Marami pa rin yung hindi nasisiyahan sa ginagawa mo. But David knows how to bless the Lord. David knows how to please God. Because it is only God that will love him no matter what. Amen. And the same God loves you no matter what. Amen. Proverbs chapter 4, sabi pong gano'n, my son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Sige, diretso natin, tapusin natin, and then isa-isa na. Do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Verse 24, put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Verse 25, let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. And the last verse, do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Amen. It was written in Proverbs chapter 4. No, at nagsulat dito, he wrote this in a very practical, very simple way na maiintindihan mo at maiintindihan ko. Naintindihan niyo ba yung binasa natin? Punta na sa Tagalog. At ngayon, iisa-isain natin. It involves you as a person. It involves me as a person. It involves all of us as children of God. And if you want the right direction of your life, if you want God to teach you of His ways and walk on His path, listen carefully. Amen. Naalala ko yung sharing ng mga katatayan. The word Bible, sabi mong gano'n, di ba, kung nagbabasa ka ng dictionary, it teach you how to learn the word, to understand the word, di ba? Pag hindi mo maintindihan, ano yung meaning ng salitang ito, babasahin mo yung dictionary and you will have a head knowledge. You will learn and you will understand. Amen? Amen. And the same thing, kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Because this is the only tool or this is the only book that we can understand God about His plan, about the things that He wanted to accomplish sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga, ang nagsulat ng librong ito ng Kawikaan ay is napaka-simple at napaka-practical na minsan nakakalimutan natin. Amen. Sabi nga nung sharing namin ng mga katatayan, hindi ko alam kung sa Santa Rosa, yung Bible daw, B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. Like, oo nga, no? Ngayon ko lang narinig yun. 36 na akong Kristiyano. 36 years.
Sabi, ulitin ko, Bible, B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. So, lahat po tayo ngayon kasi nasa earth pa. Nandito pa tayo sa ginawa ng Diyos na ating pong pansamantalang titirhan. And God wants us not to linger, no, here on earth, na wala tayong kaalam-alam pagdating natin sa langit. Kasi ang hirap naman nandun ka sa isang lugar, hindi mo alam kung saan ka pupunta o kung ano yung nangyayaring kaganapan sa kalangitan. So, nais ng Panginoon, dito pa lamang sa lupa, maintindihan na natin, maranasan na natin, mapagtagumpayan na natin yung nais ng Panginoon. Dahil, I believe, this word, the word of God was written for you and for me to live, no? A happy, victorious, champion, no? Conqueror on this life that we have here on earth. Amen. Kasi even at the time of Adam, Abraham, Isaac, Jacob, they experienced the same things that you are experiencing. No? Nagkakasakit, nagkakaproblema, nagkakaroon ng kaaway o battle sa buhay. So lahat po na nasulat sa Biblia ay napagdaanan ng mga tao na naniwala sa Diyos, na katulad mo at katulad ko, na mayroon silang battle, may sarili ka rin battle on our time, and yet God is good, God is faithful, God is there, and most especially in our time, not only God say all these things sa pamamagitan ng salita ni Diyos, kundi God gave His Son Jesus. Now, even Jesus, no, Son of God, became a Son of Man, na naging katulad mo at katulad ko, nagkatawang tao siya. He suffered a lot. Amen? He suffered a lot. Physically, mentally, soul. His soul was crushed. Because during at the cross, He was all alone. Diba? Battle po ni Jesus yan. Pero yung battle niyang yon ay battle mo at ay victory mo at victory ko because He has won the victor's crown at the cross. Hindi na tayo mapapako pa. Hindi na natin mararanasan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil ginawa niya yun on our behalf. And for us to live here on earth, let us continue to walk the basic instruction of God before leaving this earth. And Proverbs chapter 4 is a very, very simple instruction na tuturo po sa atin ng Panginoon. It involves what you have, what I have. Number 1, anak, pakinggan mong mabuti ang tinuturo ko sa iyo. Ano sabi? Pakinggan. Ano ang meron ka para makinig? Tenga. Praise the Lord. Ilan ang tenga? 2. Praise the Lord. So, ang salita ng Diyos, sabi nga ng anak, pakinggan mong mabuti ang tinuturo ko sa iyo, verse 21. Huwag, ano ba yung may iba pang translation na mas maganda. Maganda kasi, ikiling mo. Tingnan. Verse 20, basahin ko sa ibang translation. Stay with me, guys. Kawikaan. Ayan, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Amen. So, that's the first step. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Amen. It involves your hearing. Sino ba dito ang bingi? Taas ang kamay. Kung bingi ka, bakit ka pa makapagtaas ang kamay? So, lahat po kayo nakakarinig. That's a joke, pero it's a practical joke na minsan, di ba? Pero madalas po, lahat po tayo bingi.
O kahit wala po cellphone. A great example is that nanay is saying something to the anak. Sabi ni Cynthia, maraming kalat. Nahugasan. Walang nakarinig. Nabibingi ang lahat. Di ba? In the natural. O, minsan sasagot, Leila, wait. Natatawa tayo pero totoo. So sabi po nung nagsulat, verse 20, di ba? Aking anak, salita ko ipakinggan mong mabuti, pakinig mo ay kiling sa aking sinasabi. So in order for you to know His path, know the way of the Lord, the teaching of the Lord, you must have a listening ear. And that ear is so precious. Bakit? I believe, ginawa ng Lord dalawa. Para kasi mas maintindihan mo ng tama. No? Hindi mo mamimiss. No, kung marinig mo boss ng Lord sa left, at o kaya nasa right, kahit right-handed ka or left-handed, or right ear or left ear, hearer, you can hear the voice of God. At ang sabi pa nga, no, ikiling mo. Ikiling. When you say ikiling, halos idikit mo yung tenga mo. Amen? Sa mga lovebirds, sa mga magkakasintahan, especially mga bago pa lamang, yung bulong pa lamang ng asawa, naiintindihan mo na. Ng boyfriend o girlfriend. Tama? Hello? Balikan natin. Balik tanaw. Diba? Yung alis, ibulong mo lang, love you. Rinig na rinig ng puso mo yun when you say, I love you. Pero pag matagal na mag-asawa, sumisigaw na, Edwin! May helmet. Di ba nakakatawa? Sumisigaw na. Nagsisigawan na kayo. Di ba yung mga matatagal na mag-asawa, minsan nagsasagutan na. Tapos hindi pa marinig, hindi pa magkarinigan. Totoo. Sometimes the Word of God is so loud. No? Sometimes the Word of God is so loud. No, nagsasalita na sa'yo. Pero ayaw mong pakinggan kasi ayaw mong marinig yung bagay na yon. Kasi meron kang gustong ibang marinig. O, katulad yan. Si Josa. So number one, if you want to know the way of the Lord and walk on His path, you must have a listening ear. Amen? At kapag nangungusap po ang salita ng Diyos, sabi nga gano'n, ang salita ng Diyos daw ay parang hindi raw yung loud na kundi yung it will speak to your heart. A small, still voice. Pero minsan, nagiging loud na yung Word of God, pero pinapabayaan natin o ayaw natin minsan marinig. Buti na wala si Ching kanina. Sakto. Sakto wala. So number one, you must have a hearing ear. And thanks be to God, dalawa po yung tenga natin. Ito you will understand. Why dalawa? Why isa? Okay. So sabi nga, aking anak, salita ko ipakinggan mo mabuti, pakinig mo ay kiling sa aking sinasabi. Verse 21. Huwag itong pabayaang mawala. Number 2, paningin. Sa puso mo iukit ng mabuti at malalim. Eyes. Huwag mo raw aalisin sa yung eyes. No? Yung salita ng Diyos. Kumbaga kahit na nabasa mo na para bang meron kang photographic memory,
na dumadaan diyang ganun sa ng sa iyong harapan. No? Kaya nga pag may problema ka, ito yung nakikita mo, yung Word of God. Eh. Di ba? Ito yung pananggalang mo, yung panangga mo, para shield, no? Nababasa. Kaya sabi niyo, huwag itong bayaang mawala sa paningin. So, I believe the writer of these Proverbs speaks about how we naturally approach life. No? Simple. Pakikinig. Huwag mo rin pabayaang mawala sa paningin mo. Di ba gano'n naman tayong mga nanay, lalo na si Caleb. Di ba kahit na nagsiselgo, nakaupo si Tompkins ng tahimik. Pag tumakbo na si Caleb dyan, yung isang mata niya nandun. Nakakatawa, di ba? Pero totoo yun. So, nagiging cross-eyed na eh. Kasi once na nadapa, alam niya, nadapa. Di ba ganun tayo mga nanay at tatay? That's how we focus our attention to our concern. To our kung saan man yung nakatutok yung ating pagkatao, especially to our little kids, katulad ni Richelle kanina. Pagpunta ng anak niya dito, automatic. Di ba? Alam niya na may gagawin siya. Kasi doon nakatingin yung paningin niya. Amen. So, yun yung kanyang nakikita, priority sa ating pong paglakad and walk in His path. Prioritize the Word of God. Listening ear and seeing eye. Di ba? Amen? Amen, nakakasunod sila. Third one, narinig mo, nakita mo, sabi po na nagsuot ng salmista, sa puso mo'y iukit na mabuti at malalim. Ang ganda ng word, Tagalog word, ano? Iukit mo na, malalim pa. Let's go to the natural. Iukit mo sa puso. Sige, tingnan natin. Yung puso, iuukit mo. Masarap ba o masakit? Masakit, di ba? Iukit mo eh. Tapos sabi pa, mabuti at malalim. So, ang Word of God, it's just like a two-edged sword. Minsan, yung Word of God, masarap pakinggan. Meron ding hindi masarap pakinggan. Tama? Lalo na pag alam mong may mali ka. Pero ito yung sabi ng salita ng Diyos. Ito yung naririnig natin about the Bible study. And sabi nga, the Word of God is just like a two-edged sword. It separates your spirit and your flesh. Amen. Kaya sabi pong ganon, sa puso mo ay iukit. So yung Word of God, ilalagak mo sa puso mo. Kung paano mo sinisintang yung irog. Diba? Iuukit mo yung pangalan niya. Lalagay mo Marichu. Diba? Kung yung sa bagay, hindi na ginagawa ng mga Alpha and Gen Z. Nung panahon natin, mamin, may puno ng mangga. Bayabas, mother, bayabas. Si mother, bayabas, ang liit lang nun, no? Dapat akasya o kaya mangga. Di ba? Ano ginagawa natin? Uukit ng puso. Tapos, R and E. Di ba? Tapos may sibat pang ganun. Tinatanong, sino yun? Gamitin nyo ang inyong imagination. Tapos may puso pa, di ba? May puso, may sibat. Ang tawag doon? Arrow. Tapos sa baba, forever. Oh, si mother may date. February 14, 1968. Di ba? Totoo, di ba? Pero yung mga Gen Z, hindi nila alam yun.
Yung ang ganda nun, natatawa si Hannah. And the Word of God is just like that. Iukit mo sa iyong puso ng mabuti at malalim. That's how you cherish the Word of God. Na hindi mo lamang napakinggan, hindi mo lamang nakita o nabasa, kundi sabi ng Panginoon, iukit mo mabuti at malalim. Why? Why? There must be something. Proverbs chapter 27, verse, sorry, balik tayo doon. Mamaya na yung Proverbs. Balik tayo doon sa Psalms. So, verse 21 hanggang 23. Huwag itong pabayang mawala sa paningin, sa puso mo iukit ng mabuti at malalim, verse 22. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan, again, verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Why? Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Na ibig sabihin, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. So kung puno-puno ng sugat yan, malalim, ang lumalabas sa bibig mo, yung mga bagay na hindi maganda, yung mga bagay na pangit, kasi yung nalagak sa puso mo. Kung nilagay mo sa puso mo takot, lalabas sa bibig mo takot. Kung nilagay sa puso mo ay galit, lalabas sa bibig mo ay galit. Kung ano yung tinanim mo, yun ang lalabas. Kaya nga, halatang-halata, kahit hindi kayo, kahit tanungin ko kung kamusta kayo, pero yung lumalabas sa bibig nyo ay mga bagay na, di ba? You can test everything. No? Doon pa lamang malalaman mo kung ano na yung laman ng puso niya. Kahit hindi mo itanong, ikikwento niya yan. Amen. Pero maganda, doon sa verse 22, balikan natin. Sabi mong ganon, kung ito raw, yung narinig mo at nakita mo ay inuukit mo sa iyong puso ng malalim at, at mabuti, itong pwede mangyari sa iyo. Kaya kadalasan nagkakasakit ka physically. Physically nagkakasakit ka. Why? Because puno-puno ka ng takot, pag-alala, puno-puno ka ng mga hindi magagandang bagay. Pero sabi po ng salita ng Diyos, dito mo dapat makukuha yung unang healing. The healing that you've been praying for. Ang sabi pong ganon, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Para daw saan? Ito rin nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. Amen. If your spirit is right, your soul and your body will do right things. Amen. Kaya tingnan nyo, pagka hindi ka ayon sa Lord, masama ang pakiramdam mo. Dahil masama ang pakiramdam mo, sasabihin mo sa katawan mo, masakit ang ulo mo mamaya. Masakit ang ulo mo. Didiktahan mo. Magkakasakit yata ako. Nagkasakit ka na. Kasi sinabi mo. Amen? There is power in declaration. Yung joke na nabasa ko eh. Nag-absent siya. Tumawag yung boss. Oh, Mike, ba't ka absent? Sumagot. Sample lang, Mike. Sabi niya, boss, may sakit ako, masama pakiramdam ko. Ilang araw kang wala? 3 days and 2 nights. May iba pala siyang gagawin. 3 days and 2 nights. Oops, mali. Pero alam niyo po ba, if you want to get healed instantly without going to the doctor, declare what the Word of God is saying to you. Sabi nga, by His stripes, I am healed. Na, dahil kay Kristo, ako ay nagkaroon ng bagong buhay. Declare that, even though it's not yet happening. Command your soul. Kaya nga sabi ni David,
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. I will bless your holy name. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan sa katawan. Amen. Dahil in Proverbs chapter 27, verse 19, ito, para mas lahat natin maintindihan, kawikaan. Just as waters mirrors your face, so your face mirrors your heart. Amen. Di ba pagka nasa ilog tayo, sino dito pupunta sa ilog? Di ba? Pag tumingin ka sa tubig, anong gusto mo makita? Your beautiful face. When you look on the mirror, you want to see your beautiful face. Pag tumingin ka sa mga picture, sino una mong hinahanap? Your beautiful face. Wala ka naman pakialam doon sa katabi mo, di ba? Hello? Tama po ba? Kaya nga pag nakita mo yung phone ng katabi mo, nakita mo yung picture, uy, burahin mo yung pangit ako. Ang tama-tama ako dyan, ang laki ng tiyan ko. Kita yung bilbil. Una mo nakikita, ikaw. Amen? Sabi sa Tagalog, meron akong tinusulat sa Tagalog. Kung paano ang mukha ay lalarawan sa tubig, sa kilos naman, nahalata ang iniisip. Or, sa English ulit, balikan natin. Iba kasi sa ang salita. So your face mirrors your heart. So pagpanik mo pa lamang dito sa church, good morning, good morning kita, at hindi ka nag-good morning na wala, parang wala lang. Alam ko na laman ng puso mo. Inaway mo ang asawa mo. Inaway ka ng asawa mo. Wala kang pera. Di ba? Kahit di ka pala nga nagsasalita, yung mukha mo palang, pag wala na yung aura, na wala na yung kagalakan, di ba? Love, na wala na. Kahit sinasabi mo, kamusta ka? Okay lang po ako, Pastor. Yan ang ngiti niya. So your face mirrors your heart. Sa Diyos, walang naitatago. Amen. Psalms 119, verse 11. Ang salita niyo ay ingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. So in the Word of God, is a test check. No, kaya nga sabi nung nagsulat dito sa Book of Psalms, si David, Thy word, no, I will keep it in my heart, so I will not sin. So kapag punong-puno ka ng salita ng Diyos, alam mo magkakasala ka, kasi yung temptation, hindi pa kasalanan yun, pero nag-fall ka sa temptation, sin na yun. Alam mo may magkakaproblema, di ba? Alam naman natin, di ba? Madalas gano'n, uy, may darating na problema, or alam mo mali yung gagawin mo, pero dahil meron ka salita ng Diyos na pe-prevent. Kaya nga sabi ng sulat dito, ang salita mo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkakasala sa inyo. Amen. Ears, eyes, heart. Amen. Okay, let's go on. Balik tayo sa Proverbs chapter 4, verse 24, and so on. Hindi na tayo matapos. 24. Put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you. Tagalog. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. So, next one is your lips, your mouth. Amen. Kasi, yung salita, kasi once na you declare something, at nasabi mo na yan, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Tama ba? May nasabi ko kay Ethel, ay hindi ko na kayang bawiin yun. Nakarating na yun kay Ate Maribel. At dahil na isabi niya kay Maribel, ay hindi niya na kayang bawiin yun. Sasabihin sa akin ni Maribel. Hello? Kaya kailangan, bago ka magsalita, think twice. Think before you click. Ngayon click eh. Di ba? Pero sabi na nakita nyo, sinulat ito,
many, many years ago, and yet applicable to our time. Amen? Kaya sabi, ilayo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Kasi definitely we can say something bad to our children, to our spouse, to your pastor, to your friend, no? O sometimes us saying something. Kasi hindi mo makakontrol minsan yung bibig natin. Amen? Lalo na kung puno-puno yung puso mo ng galit, takot, puno-puno ng pag-aalala, puno-puno ng problema, ang lagi lalabas sa iyo yung mga bagay na yun. Kaya sabi na nagsulat ito, punuin mo ng salita ng Diyos. Kaya nga, ilayo mo ang iyong bibig sa salitang mahalay. Ilayo mo ang mga labi mo sa kasinungalingan. Amen. Because that is not what God wants you. Kaya nga sabi ng sulat, death and life comes from the power of tongue. Na may kapangyarihan daw ang ating bibig. Kaya mong pumatay kahit hindi ka physically nananaksak. Yung sasabihin mo lamang sa kapwa mo. Diba sabi nga ni Jesus, yung dideklara mo, parang sinabi mo na, nangyari na. Diba, galit ka sa taong yun, matisod ka sana. Murder na yun. Masagasaan ka sana. Diba? Minsan ganun, ano? Buti nga. Tumahimik kayo. Amen. Kaya sabi ni Joshua, chapter 1, verse 8, this book of the law, this Bible, this basic instruction before leaving earth, shall not depart from your mouth. Huwag daw mawawala sa iyong labi at bibig. Sabi pong gano'n, but you shall meditate it day and night. Now imagine that, day and night. That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. So yung Word of God will bring you good success. The Word of God will bring you prosperous. The Word of God will bring you good health. Yung word pong meditate dyan, hindi lamang yung sinaulo mo. Di ba? Lahat tayo naging estudyante, right? And there is a part na kung saan pagka may exam o may recitation, you meditate. You memorize. Amen? Okay? Tapos, yung iba sa atin, I believe, most of us, pag nagme-memorize, sinasabi mo, di ba? Yeah, ginagawa niyo yan? Pag nagme-memorize, di ba? Accounting is an art of bookkeeping, recording, di ba? Tama ba yun? Nasa CLM. Accounting theory. Di ba? Minumurmur mo. Kasi yung murmur, yung iba kasi parang sa atin, yung mga nagalit na naman si Cynthia kay Gabi. Ano sabihin si Cynthia? Tanong si Mama, masabi ko naman gano'n. Lahat na naman mali. Murmuring, di ba? Murmuring. Another meaning of murmuring. Yung murmuring dito, you read the Word of God, you place it in your heart, at nire-recite mo. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down. Yung sinasabi mo sa sarili mo. Nire-remind mo yung sarili mo. Na sinasabi mo sa sarili mo, eto ka, etong sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos. Amen. At yan yung dapat na ginagawa ng lips mo, sabi nga ni Joshua. Meditate it. Murmur it. Sabihin mo. Kasi minsan, mawawalan ka ng, madidismaya ka, madidiscourage ka, pero lagi mo sabihin, kahit di ako mahal ni Pastor, mahal ako ni Lord. Mahal ako ng Lord. Amen. Kaya nga sabi nga nun, if you meditate on the Word of God, it will always bring you, or it will make your way, your path, teach me. Di ba? Sabi yung topic na ngayon, and lead me to your path.
Yung salita ng Diyos, magbubukas sa'yo ng daan para lumakad ka ng prosperous. At magkakaroon ka ng good success. Amen. So it involves your mouth. Your speaking. Your declaration. Kasi kung ito'y dinideclare mo, yun ang mangyayari. Ay, hindi ako papasok bukas, magkakasakit ako. Hindi ka talaga papasok bukas kasi dineclare mo po. Bukas, Monday, praise the Lord. Maganda kita ko. Amen. This is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Malungkot ka pero dinesisyonan mo, glad ka, masaya ka. Amen. You speak what you believe. You declare what you believe. Kaya nga sabi ng sulat, ilayo mo ang iyong bibig sa mga kasinungaling at mahahalay. Because it will lead you to them. Pag sabihin mo ng isang bagay ang iyong kapwa, pag nasaktan siya, lalayo siya sa iyo. Lalo kung masakit. Pero pag alam mo yung salita ng Diyos ay para sa iyo, kahit masakit yan, sabi niya, a father discipline his son. No, kapag yung gusto niya na because love niya yun. Amen. Okay, last one. Verse 25, 26, 27. Proverbs chapter 4. Palaging sa inaharap ang pukol ng iyong tanaw. So involved pa rin ang eyes. Ituno ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Verse 26. Siyasatin mabuti ang landas ng iyong lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Eat now, eat. Ang involved naman dito ngayon ang iyong paa. Tainga, mata, puso, paa. Bibig. My toes, my knees, my shoulder, my head. My ears, my eyes, my heart, my lips, my feet. Natatawa tayo pero that's the practical thing to walk together with God. Sabing ganon, kapag ka narinig mo, nakita mo, ito yung sinasabi sa iyong puso, at itong sinasabi ng salita ng Diyos para sa iyo na i-declare mo, ilakad mo. Amen. Ilakad mo. Gawin mo. Kaya sabi nga, ito raw ay mabuting landas na lalakaran at ang lakad mo ay laging matiwasay. Kaya kahit na galing ka ng ground floor, papanik ka ng fifth floor, kahit pagod na pagod ka, pagdating mo dito, nakangiti ka pa nga. Tapos sabi mo, good morning. Verse 27, the last verse. Huwag kang, merong warning, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Kasi you will always have a choice. In this life that we always have a choice. The freedom to choose what we want. But the best thing to do is to choose what God wants in our life. And that's the best thing. Kasi sabing gano'n, humakbang ng palayo sa lahat ng kasamaan. Kung hindi yun ang dapat na hakbangan mo, danger. At danger yon, mapapahama ka. Alam niyo naman, pagka-danger, kaya wet paint, do not touch. Touch ka pa rin. Di ba? Common sa atin, ay wet paint nga. Biktima po ako lagi dyan sa hagdan natin. Nakasulat na nga wet paint, nahawakan ko pa rin. Kasi curious. Curious kasi ko, pastor eh. Pero sabi nga, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng palayo sa lahat ng kasamahan. If you see that it's danger, don't go there. Walk the way
God wants you to walk. Kaya nga sabi nung topic natin, di ba? Walk in His path. Sino ba yon? Jesus. I am the way, the truth, and the life. So sabi ko, Lord, bakit di mo sinabing I am the life, the truth, and the way? Di ba? So there must be something doon sa chronological order na yun. I am the way. You should have, unang-una dapat malaman mo yung tamang daan. Para malaman mo yung katotohanan. At dahil alam mo ang katotohanan, doon lagi may buhay. Amen. Kung mamamali ka ng way, sigurado kasinungalingan. At dahil kasinungalingan, kamatayan. Amen? So, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Psalms 143 verse 8. Last two verses. Awit 143 verse 8. Psalms 143 verse 8. Psalms 143 verse 8. Psalms 143 verse 8. Ako ay umaasa, sabi ng sulat, sa iyo nagtitiwala. Sa pagsapit ng umaga, ay ipagunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. So every time you open your eyes, ears, heart, seek the Word of God. Dahil sabi mo, ang aking dalangin na sa iyo hibik. Lalim patnubayan ako sa daang matuwid. Sa Tagalog yung hibik na yun. Can we go to the English translation? Basahin ko na lang Ano yung ganon? Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Amen. Kasi pagkagising mo, kapag alam mo yung salita ng Diyos, na naukit ng malalim at mabuti sa iyong puso, yun ang lalakaran mo. Yun yung alam mong tama. Kasi yung tamang yon, katotohanan at may buhay. Pag mali, ang daan mo, kasinungalingan at kamatayan. You choose. Every day, we have our freedom to choose. And praise be to God, you choose to be here this morning. Amen. Last verse, Ephesians chapter 1, verse 18. Ito po. The good thing is that we are now walking together with Jesus. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na sa panahon ng mga Proverbs. Sa panahon ka na ngayon ni Kristo. Sa panahon ka na kung saan ang banal na Espiritu ay sinasamahan ka. Tinuturuan ka. Yan yung panalangin kanina. Di ba? The Holy Spirit is always teaching us, guiding us, being with us, never leave you nor forsake you, sabi ng salita ng Diyos. Amen. At dahil doon, may katapangan kang tumayo, lumakad, at magpatuloy sa buhay na nilalakaran mo ngayon. Kaya nga sabi ng sulat Ephesians chapter 1, verse 11, sabi pong ganon, through our union with Christ, dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo, we too have been claimed by God as His own inheritance. Imagine, ikaw ay kanyang kayamanan. Kung kayamanan natin ang buhay na walang hanggan, dahil kay Kristo, ikaw ay mismong sinasabi niyang kayamanan kanya. Pag-aari ka ng ating Panginoon. Why? Dahil sa pakikipagkaisa natin kay Kristo. Why? Dahil tayo tinubusan ni Kristo. Ang dugo niya ay sapat na para ikaw ay kanyang iligtas. Ang kining kanya. Amen. So the enemy has no more power to you. The enemy, si Satan will always just distract you. I-ano ka lang niya, accuse. O, kita mo na, Eric, palpak ka ngayon. Yun lang ang gagawin sa'yo ni Satanas. O Mark, di ba? O ano, palpak ka. Accuser of the brethren. Pero he cannot snatch you away from what Jesus has done in your life. Why? Because yung dugo ni Kristo ay sapat na para ikaw ay angkinin niyang kanyang pag-aari.
There is no more shedding of the blood. Wala nang pagbubuhos pa ng dugo dahil binuhos na ni Kristo once and for all. Yung dugo ni Satan, hindi po pwede. May team. Kaya nga hindi siya pwede ipako sa krus. Si Kristo lang. Amen. Kaya nga sabi naman, before we were ever born, ito yung maganda. He gave us our destiny. Amen. Bago ka pa lamang daw ipanganak. Sabi nga ng sulat ng salmista, even in your mother's, sa Jeremiah, kahit na ikaw'y sinapupunan pa lamang ng iyong ina, alam ko na ang mangyayari sa buhay mo. Amen. Kaya nga sabi pong ganon, kahit nung tayo pinanganak pala, di pa pinapanganak, alam na ng Diyos ang ating destiny. Ano daw? That we would fulfill the plan of God, who always accomplishes every purpose and plan in His heart. Amen. No? Meron kang purpose kung bakit ka nabubuhay at ang purpose na yan ay yung magandang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. At anong purpose na yan? Ng Panginoon na yan? Yung divine purpose na binigay na meron ka na dahil kay Kristo, yun ang iyong destiny dito sa lupa. Sa paglakad mo dito sa lupa, habang ikaw ay nabubuhay, ay gawin mo yung divine purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen. A hearing ear, a seeing eye, a teachable heart, a mouth that will proclaim the praises of Him, and you walk the walk of life with our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po tayong lahat. Amen. Hallelujah. Let's all pray. Lord, this morning we thank you that in the simple Bible study that we hear from you through the book of Proverbs, you teach us, Lord, to walk in your path. At ang lakaring ito, Panginoon, ay napakasimple. Dahil kailangan lang namin makinig, gamitin ang aming pandinig at ang aming tenga na marinig ang iyong boses at ang iyong mga salita upang gamitin namin ang aming mga mata to see, O God, and to understand your word. At ito ilalagak namin sa aming mga puso, iuukit ng mabuti at malalim upang mas lalo naming maintindihan kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita. Because our hearts mirrors our life. Out of the abundance of our heart, Lord, our mouth will declare who you are. That's why our lips will continue to say good things. We'll always say praise things, O God. We'll always declare the goodness of God sa aming pong buhay. At dahil dito, Lord, we can walk the walk of life na inihanda mo na noon pa man, Panginoon. Nung kami bago isilang, Panginoon, sabi mo nga, we are predestined to do the will of God, the plan of God, the divine plan of God sa aming pong buhay. At kaya naming lakarin ang lakaring buhay na ito, Panginoon, dahil alam po namin, kasama ka namin, O Panginoong Yesus. Ang iyong banal na Espiritu magsasabi sa amin, hindi mo kami iiwan o lilisanin man. Kaya may katapangan kaming lumakad na may katagumpayan. Bagamat kami ay madadapa, muli kaming babangon. Because the step of the good man are ordered by the Lord. And He delight in His ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord uphold him with His righteous hand. Lord, thank you that you will always uplift us and hold us with your right hand. Maraming pong salamat. Thank you for your word. Thank you for your promises. Thank you, Lord, that indeed you are a God who loves us so much. Bless this day, Lord, as we receive your word. And let it be a part of our daily lives.
In Jesus' name we pray. Amen. Muna po tayo sandali. Give me 10 minutes.